Sino itong sinasabing deep state na binabangga ngayon ni President Donald Trump? Totoo bang ang deep state ang kumukontrol pailalim sa gobyerno ng bansang Amerika at lumilikha po ng iba't ibang kaguluhan hindi lamang po sa US kundi sa buong mundo? Hello, what's up mga sangkay? This is me. Once again, I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang malaking impormasyon na isiniwalat po ng sinasabing dating miyembro ng Deep State. Isang organisasyon, mga sangkay, na may mga kakilakilabot na ginagawa sa bansang Amerika. Sila daw po ang kumukontrol sa gobyerno ng US. Na maging ang mga pangulo na nauupo sa bansang ito, mga sangkay, puppet lamang daw po nila maliban po kay Donald Trump. Isa pong malaking pasabog ngayon, mga sangkay, ang sumambulat sa maraming mga Amerikano at maging sa buong mundo. Ang inilabas po, mga sangkay, na isang impormasyon ng isang dati pong miyembro ng Deep State, kung saan, mga sangkay, inilahad po dito ang mga kalukuhang ginagawa ng grupong ito. Ang Deep State di umano, mga sangkay, ang kumukontrol sa bansa ng Amerika. Ibig sabihin, kahit po yung mga nakaupo dyan sa US, sa gobyerno po nila, ay hawak lamang po sa leeg nitong sinasabing Deep State. Maging ang mga nagiging presidente daw po ng bansang Amerika, sila daw po ang kumukontrol para manalo. So ang ibig sabihin ba nito, mga sangkay? Swerte lamang at milagro lamang na nanalo po itong si Donald Trump na hindi po namanipula ang boto? Well, mga sangkay, marahil dahil nga po nakita natin kung papaano po ginugusto ng mga sekretong organisasyon na pabagsakin itong si Donald Trump. Ayon po sa inilabas na impormasyon, mga sangkay, ang Deep State ang pasimuno po ng mga kaguluhan hindi lamang po sa bansang Amerika kundi maging sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ito daw po ang malaking sekreto ng bansang Amerika, ang Deep State. Sa US, mga sangkay, may mga ilang naging pangulo na din po na nagkaroon po ng attempt ng pagpapabagsak ng kanilang mga buhay. Isa po sa nabiktima, mga sangkay, di umano ng organisasyon na ito ay itong si President John F. Kennedy, kung saan sa isang motorcade doon po sa Dallas, Texas, bigla pong may bumira sa kanya, mga sangkay, at dito po binawian si John Kennedy ng buhay. Ayon po sa mga report, mga sangkay, hindi lamang po ang dating Pangulong si Kennedy ang ginawa ng masama ng sinasabing mga nasa ilalim ng gobyerno ng bansang Amerika na kumukontrol. Maging ang iba pang mga Pangulo, mga sangkay, ay sinubukan na pabagsakin nito. At ang pinakabago lamang, mga sangkay, ay walang iba kundi itong si Donald Trump. Kung papansinin po kasi natin, mga sangkay, itong si Donald Trump, simula po nung tumakbo siya bilang Pangulo ng bansang Amerika, ay very vocal po ito sa pagbangga sa kung sino man mga organisasyon, umalalim na organisasyon, mga sangkay, sa US, na tila pinaparinggan po dito, mga sangkay, ni Donald Trump. Simula pa lamang po noong 2016, binabangga po niya itong Deep State. Marahil ang iisipin po kaagad natin, mga sangkay, ay ang grupo ng Illuminati na siyang matagal na pong nagiging usap-usapan sa mga conspiracy theory na ginagawa ng mga content creator at iba pang mga pasabog, mga sangkay, sa media. Ang Deep State, mga sangkay, ang dahilan kung bakit rampant na po ang naging kasalanan ng mga Amerikano, mga sangkay. Makikita po natin sa bansang Amerika sa pagdaan ng mga naging pangulo sa US bago po dumating itong si Donald Trump na malala po ang naging sitwasyon. Lumayo po ang bansang Amerika sa Biblia o sa katuruan nito. Lumayo po, mga sangkay, sa standard at prinsipyo na mayroon po sila. Sa pera pa lamang po ng bansang Amerika, mga sangkay, iniahayag na po doon ang salitang "In God We Trust". Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon, mga sangkay, na kontrol ang United States of America ng Deep State. Hinawakan po ang lahat ng mga nagiging pangulo, maging ang mga namumuno sa kanilang bansa sa iba't ibang mga state ay sinasabi na kontrolado daw po ng grupong ito. Isa sa pinakamatunog, mga sangkay, na pinatatakbo nitong Deep State ay ang CIA. Ang CIA ng bansang Amerika, mga sangkay, ang pangunahing ginagamit daw nitong Deep State para daw po mamanipula ang lahat. Kasama na po dyan, mga sangkay, ang pagmamanipula sa kanilang gobyerno, sa kanilang eleksyon, maging ang kanilang ekonomiya. Kung ano daw po ang gustuhin
nitong deep state ay talagang nangyayari, mga sangkay, at walang pwedeng sumuway, walang pwedeng maging mas mataas sa kanila. Kung ang deep state ang dahilan ng pagkapanalo ng isang leader ng bansang Amerika, abay dapat lang daw po, mga sangkay, na lumuhod at sumunod sa kanila. Ngunit nagbago ang lahat, mga sangkay, nung milagrong mangyari ang isang Donald Trump noong 2016. Pagpasok po kaagad ni Donald Trump, mga sangkay, inonor niya ang ating Panginoong Hesus. Ilang beses po niya nabanggit, mga sangkay, na ibabalik niya po ang bansang Amerika sa paanan ng ating Panginoon. Giniba niya ang anumang mga kahalayan at hindi magandang gawain ng mga Amerikano na naglalayo po sa relasyon sa ating Panginoon. Ang grupo ng mga satanista, mga sangkay, ay giniba ni Donald Trump sa unang term na pagpasok niya sa gobyerno ng bansang Amerika. Ngunit, mga sangkay, naputol din po ito. Dahil kalaunan, mga sangkay, nanalo itong si Joe Biden, na sinasabi nga po nila, mga sangkay, na ang nagpanalo na naman daw po ay ang deep state. So naudlot, mga sangkay, ang second term ni Donald Trump. Ngunit matapos po ang ilang mga taon, mga sangkay, na panunungkulan ni Biden sa bansang Amerika, nakita po ng mga Amerikano, mga sangkay, na grabe na po ang ginagawang kasalanan ng kanilang lahi. Lumayo na po ito sa standard na mayroon, mga sangkay, ang bansang Amerika na sumusunod po sa Diyos. Ang Amerika na naman po ay nasadlak sa isang matitinding kasalanan. Dinala din po ni Biden, mga sangkay, ang buong mundo sa isang hindi magandang sitwasyon. Nagkaroon po ng mga sigalot at mga digmaan sa iba't ibang panig ng ating mundo, kagaya po ng kinakaharap ngayon ng Israel at kinakaharap ngayon ng bansang Ukraine. Ngunit, mga sangkay, eto na naman, kumandidato po itong si Donald Trump bilang Pangulo ng bansang Amerika. Ngunit sa pagkakataong ito, mga sangkay, hindi po naging madali ang lahat. Nagkaroon po ng ilang attempt para itumba at tanggalan ng buhay itong si Donald Trump. Na swerte at milagro ng ating Panginoon na siya po ay nakaligtas ng maraming beses. Pero bago po, mga sangkay, yung pagpapatumba sa kanya, sandamakmak, mga sangkay, na mga isinampang kaso sa kanya, iba't ibang klaseng issue ang ibinato sa kanya para lamang po hindi matuloy ang kanyang kandidatura. Ngunit talagang uhaw ang mga Amerikano, mga sangkay, sa isang pagbabago. Marami pong mga propesiya ang lumabas patungkol po kay Donald Trump na mananalo nga daw po ito sa pagkapangulo ng kanilang bansa. At nangyayari po ito. Nangyari po na nanalo si Donald Trump sa kabila po ng napakaraming mga attempt na pagpapabagsak sa kanyang buhay. Ilang beses po ang taong ito tinambangan sa bansang Amerika. Ngunit nakakaligtas pa rin. Grabe po ang proteksyon sa kanya ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, na ipanalo ni Donald Trump ang laban. Tinalo niya, mga sangkay, itong si Harris, na sinasabi din pong ipinadala ng deep state para talunin si Donald Trump. Bagamat ginamit po, mga sangkay, ng deep state umano ang media ng bansang Amerika para siraan itong si Donald Trump, subalit, mga sangkay, nangibabaw pa rin po ang kagustuhan ng maraming mga Amerikano na manalo si Trump bilang kanilang Pangulo. Walang nagawa po ang media, bagkus tinambakan po, mga sangkay, ng malaking puntos ang kanyang katunggali. Sa pagkakataong ito, wala pong ibang hangad itong si Donald Trump kundi maibalik ang bansang Amerika sa paanan ng Diyos. Inonor na naman po ng taong ito, mga sangkay, ang ating Panginoong Hesus, na siyang sinasabi niya noong una pa lamang na boss niya si Jesus Christ. Madalas, mga sangkay, pinaparinggan ni Donald Trump ang deep state. Isa sa mga statement niya, mga sangkay, ay nung sabihin niya na alam niya na may mga tao dyan na ayaw niyang sabihin ang pangalan ni Jesus Christ, pero wala daw po siyang pakialam. Babanggitin niya po si Jesus Christ na siyang pangunahing nagga-guide sa kanyang leadership, mga sangkay, at sa bansang Amerika. Yan po ang pinakaayaw ng deep state. Ayaw nilang nire-recognize si Jesus Christ. At ito na nga po, mga sangkay, isa pong dating CIA na miyembro po ng deep state ang nagsalita tungkol po, mga sangkay, sa mga kalokohan nitong deep state. Marami po siyang isiniwalat dito at nag-aalala din po siya sa buhay ni Donald Trump kahit pa mauupo itong Pangulo ng kanilang bansa. Sa kagustuhan, mga sangkay, ng dating miyembro ng deep state na mailabas ang katotohanan, naglabas po sila ng isang malaking impormasyon sa pamamagitan po ng isang pambihirang dokumentaryo na mapapanood po ngayon, mga sangkay. Ang title nito ay ang The Broken Whistle, a Deep State Run
amok. At mention po dito ang CIA. Sa pagkakataong ito mga sangkay, hindi lamang po magiging isang conspiracy theory ang tungkol po sa deep state. Dito sa dokumentaryo mga sangkay, maipapakita po dito kung gaano po kasama itong deep state na kumukontrol sa gobyerno ng bansang Amerika na kaya po nilang magpatumbak na kahit na sinong babangga sa kanila. Ngayon mga sangkay, binabangga itong deep state ni Donald Trump. Ang tanong dito, magtatagumpay kaya si Donald Trump sa kanyang misyon na gibain ang mga ahente ni Satanas na nagnanais mga sangkay ilagay sa alanganin ang bansang Amerika? Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.